student po, taking Bachelor of Science in Social Work. And as part of our course po, we are tasked to conduct an interview no, ng isang social worker po na may experience sa counseling related activities. So, ang una po natin gawin is yung identification details for profiling of the interviewer. So, you are going to introduce yourself ma'am, and then you are going to state your professional title, yung years of experience in social work, and also yung current organization or yung agency rather nyo ngayon, and then yung educational background, and also yung current role or positions po, and the last one po is yung field work area. Okay. So, good afternoon sa inyong lahat. My name is Almira Indomama, a registered social worker, soon to be Masters of Social Science and Social Work, no? So, kagaya ninyo, kakadepend ko lang din kanina ng title, ang final defense ko, inshallah. So, yung years of experience in social work ko, siguro magto 2 years na ako as municipal link. But then, I worked previously as a humanitarian worker sa different not government organizations. So, ang current organization ko today is affiliated ako sa MSSD Maguindanao. But then, meron din ako mga personal advocacies no, from different organization din, gaya ng women-led civil society organization na Pilong Bayan. So, at member din ako sa Generation Peace Youth Network no, as area coordinator for Cotabato City. While doon naman sa first na nabanggit ko na sa Pilong Bayan ay program manager. Since social worker tayo, generalist, no, pwede tayong pumasok sa iba't ibang advocacies kung meron kang napupusuan. So, that's why I'm affiliated to different organization as well. So, yung educational background, SSW rin ako and soon to be MSSW, inshallah. School ko ay galing din sa CCSPC before, no? Way back 2019, no? Before pandemic. Yung role position ko ngayon, yun nga, no? Municipal link ako. I-mention ko na rin sa ibang organization, ano yung position ko, at yung field work area ko ngayon ay as municipal link sa Ampatuan, specifically sa Barangay Kauran. So yung to give you a background, yung aking barangay ay isa sa mga empowered barangays no na kasama sa SPMS Box Ampatuan, and yung Kauran is karamihan doon ay Ilonggo. So sila empowered no, malapit sila sa Esperanza. So, kaya maraming mga Ilonggo doon. So, yun lang yung barangay doon na maraming Christians. So, mostly nahawak ko, karamihan, halos lahat pala. No, ilan lang, mabilang lang siguro yung mga Muslims. So, Ilonggo talaga yung sa akin. Since marami rin yung population ng Kauran among other barangays. So, yun. Sila kasi, syempre, yung barangay nila, nandun lang sila sa circle ng kanilang barangay. Nag-iilonggo sila, pero pag kasama rin naman nila ako, tinatry nilang mag-Tagalog. So, kung meron din ako mga IPs din siguro. Siguro 30% ng aking beneficiaries ay IPs. No? Specifically, mga Teduray. So, nakakaintindi ka din po ng Ilonggo? Hindi, actually. No? So, yun, pag may mga words sila nababanggit, no, accidentally na nabanggit nila, tinatanong ko yung kinaklarify ko kung ano sa Tagalog yun. So, meron naman pag umakyat naman ako sa mga IP communities kasi sa bundok sila. No, kasi kung madadanan yung Ampatuan, yung taas nun lahat ay meron siyang mountainous areas. So, doon nakatira yung mga Teduray. So, yun, pag umakyat ako ng bundok, ayun, mga IP sila, and karamihan nila ay hindi makaintindi ng Tagalog or hindi makapagsalita ng Tagalog. No, makaintindi man sila pero hindi sila makapagsalita. So meron tayong parent leaders na mas bihasa, so sila yung nagta-translate. So either tina-translate nila yung sinasabi ng kasama nila or ako. Yung sinabi ko naman in Teduray. No, unlike sa UPI na mga empowered, marunong magtagalog ganyan, pero yung doon kasi talagang nasa mountainous areas sila. Bihira lang bumaba. Tapos ma'am, dito na po tayo sa interview questions.
So, ang unang question dito is yung anong type ng counseling activities do you do during your field work? Since social work lang tayo nun, hindi naman tayo talagang psychologist, no? Um, Isa rin ito sa mga work na ginagawa namin as Municipal Link, no? Yung free counseling. Pero usually talaga, no? In reality, kapag may mga mabibigat na cases sa amin, lalo kung hindi siya for-peace beneficiary, dinilink namin siya sa MSWO namin, yung Municipal Social Welfare Officer, no? Yung kinikater lang namin, hindi lahat ng may mga cases, no, doon sa barangay namin, ay kinikater namin yung mga for-peace beneficiary lang, no? Sa dami ng mga may mga pangangailangan. So, kung hindi for-peace, linilink namin siya sa MSWO, pero kung 4-piece, kami talaga, kasi meron kaming case management. So, kung yung specific talaga na ginagawa namin ng mga, commonly na ginagawa namin, no, meron kaming mga SINAS or Child Not Attending School. So, regularly ito, meron kaming natatag na mga hindi nag-aaral na mga kabataan. So, what we do is nag-home visit kami first, and then, tinatanong namin, syempre, nag-gather kami ng data, what are the reasons bakit hindi sila nakakapag-aral, bakit usually yung mga cases nila dahil nabubuli daw sila, yun yung reported, yung iba naman early marriage, yung iba naman malayo daw because of the distance, yung iba naman financial yung reason. So kapag ano, pumapasok na tayo sa counseling, no, I think, so kinakausap natin, gumagawa tayo ng case management. So tinatanong natin kung bakit sila hindi nakapag-aral at baka pwede pa natin silang maibalik, no, na sa pag-aaral. Gaya na lamang nung pagkausap natin sa kanila kung meron sila na bullied, no, tinatanong natin kung bakit ano to, binabalidate natin dun sa school kung sino nang bully sa kanya, tinatanong natin yung nanay kung ba may nagbully ba talaga sa kanya. So with that, no, kinakausap natin yung bata na magbalik aral ulit. Kasi talagang ito ay mga tag talaga na hindi nag-aaral. So what we do is we counsel them, no, na baka magawa nito ng paraan, no, ito yung specific issue mo. Talagang pinipursue namin na makabalik aral sila, no. Another example din na ginagawa ko na counseling activities ay yung, kasi meron kami youth development sessions. At saka meron sa Ampatuan kasi prone sila, no, vulnerable sila sa mga armed conflicts. Madalas may armed conflicts. So, madalas din mga IDPs sila, no, nagbabakwit, no. So, kapag nagbabakwit sila, gumagawa kami ng intervention, which is, yung pinakami ginagawa namin ay psychosocial activities, no, kasi mga karamihan ay mga bata. Na yung mga bata doon naglalaro, ganyan. Anong process tong binibigay ng services? Yung psychosocial activities, no, pag yung ating client ay bata, syempre, hindi natin specifically kinakausap, no? Ganon. So, what we do is yung naglalaro tayo, no? Through play, through activities, no? Pinapadrawing natin sila. Tapos, meron silang mga activities na kung saan magiging masaya sila, no? Or di kaya makakagather tayo ng data na kung ano yung mga experiences nila, no? So, ayun, yung mostly na ginagawa yung pagpapadraw sa kanila kung ano. So, in connection with that din, no, kapag nag-home visit kami, pangatlo na to, pag nagki-case management kasi kami, pasok na dito sa counseling is yung bago sila pumasok sa 4-piece, pinapadrawing muna namin sa kanila what do they visualize after 7 years, no? So, may visualization sila, dinadraw nila kung what do they want after 7 years, no? So, yun. Sinasama na din nila, in-explain nila yun, no? So, through family development session na kinakandag din namin regularly, pinapasok namin yung ganong activity, no? So, ito yung gusto namin makamit by 7 years, no? Pag gusto namin makagraduate, gusto namin tapos ng pag-aaral yung mga anak namin, gusto namin magkaroon ng decent work, at gusto namin magkaroon ng stable livelihood. So, yun yung mga ginagawa namin. Another with that, no, alis ako dun sa ML, dun naman ako dun sa paging advocate ko, no, na during the, isa rin sa experiences ko, during the
typhoon, no? Ano nga yung typhoon na? Paeng. Paeng, no? Yung org ko na Pilambayan, nagganda kami ng psychosocial activities din sa mga kabataan sa Kusyong, ay sa Tapian, no? Unahan naman yun ng Kusyong, Tapian. So kung saan, gigather namin yung mga bata, nag-psychosocial activities din kami, naglaro kami, and nag-provide din kami ng mga assistance for them. And kinausap din syempre namin yung mga kababaihan, specifically, no, yung mga nanay, no, na may mga bata na maliliit. So, what are their experiences? Para naman syempre malabas nila yung kanilang mga nararamdaman or yung kanilang mga experiences and makakapag-share. So, ganun. So, yun yung pang-apat. Sa number 5 po, how do you measure success or progress po of the counseling with the client? Siguro kapag, yun nga, kung sa pagiging ML, dun sa mga sinas namin at attending school, pag bumalik sila, no, na naibalik natin sila sa pag-aaral. No, kasi usually, karamihan naman, bumabalik naman din sila. So, meron kayong mga cases na early marriage, no, so, ginakausap namin na hindi pa naman huli yung lahat for them, no, na tumigil. So, kung nadapa ka man, kasama na dun yung mga magulang, no? Kinakausap namin, kung nadapa man yung anak ninyo, hindi pa yun yung katapusan ng kanilang, katapusan ng kanilang pag-aaral. Kasi usually, syempre, nakakapagpigil, kasi nga may experiences na mabubuli. Next question po is, how does your academic background support counseling practice? Sa iba, siguro malaking tulong, no? Lalo na kung graduate ka ng poly, no? Ng CSU, talagang yung mga teachers natin, talagang gi-capacitate tayo ng maayos, no? How to do the counseling and how to do your profession, no? So, napakalaking bagay na tulong yung school, yung naging teachers mo, and syempre yung mga experiences mo from the previous, no? Kasi ako, affiliated ako sa ibang organization, so yung pinagsasama-sama ko na, no? So, galing ako before sa non-government organization, ngayon, na-actualize ko na, no? Yung pagiging humanitarian worker ko sa pagiging government worker ko ngayon. So, yun. So, number 7 po ma'am, what technical consideration do you keep in mind during counseling Ano yung session? ethical considerations niyo po na kinikip niyo sa mind niyo when you are doing counseling? Balikan ko lang din sa number 6 muna, bago ko makalimutan, no? Kasi doon sa NGO, nung dating NGO work ako, always may mga capacity building for us, no? So, kaya nakatulong din yon sa pagiging, sa practice ko na pag-counsel. Then, doon sa number 7 naman, ethical consideration, no? Or yung mga approaches na ginagawa rin natin, no? Siyempre, we do rapport. So, kasakibat ng pag-rapport natin is yung, siyempre, confidentiality ng ating mga beneficiary. Iniingatan talaga yan sa kapag government worker ka, municipality ka, kahit sino man yan, talagang bawal nilang hawakan yung case study mo, or bawal nilang malaman, bawal talaga, no? Even sa mga parent leaders, hindi namin sinasabi kung ano, no? So, hindi talaga, yung confidentiality talagang strictly talaga na sinusunod namin. Inausap ko na meron kasi siyang gouter. So, sabi ko, baka pwedeng gusto mo baka gusto mo tulungan kita, pwede kitang matulungan, ay pa-opera ka namin, pero willingness niya talaga na hindi nagalawin, no, mag-refuse. So, ayun, ethical consideration yun na, syempre, respect at saka, sariling desisyon niya yun. So, hindi natin papasukan yun. Kahit gusto man natin makatulong kung ayaw niya, nag-refuse siya. So, yun yung mga kino-consider natin. Meron po ba kayong any memorable experience that you'd like to share in your relation with your counseling activities? Siguro yun, no? Kakapasok ko lang maging ML, hindi pa ako nakamove on sa experiences ko, tapos yun na agad yung bumulantang sa akin. So, parang talagang nag-trigger talaga yung pangyayari na parang yung mga voice ko, nag-shaking na habang papunta ko doon na mag-visit, kasi nabisita ko yung namatay at nabisit ko naman yung bata na gumawa ng crime. So, parang
talagang naging fresh, no, na interview mo, na counsel mo yung perpetrator at saka yung victim. So, talagang hindi talaga ako nakatiis, no. Within that day din talaga, sinabi ko talaga na hindi ko na kaya. So, ikaw na. So, mahirap na makausap mo yung perpetrator na parang gusto mong tanungin ng tanong, pero kasi nga bata siya at hindi, meron tayong mga limitation din, no. Parang hindi mo makikita na itong batang to ay gumawa ng crime, kasabot sa crime. Parang gusto ko na rin tanong sa kanya kung yung nangyari sa akin, na parang na-visualize ko ng perpetrator na bakit may mga taong kayang pumatay. No. At nakikita ko naman din yung victim na yung nafe-feel ko rin yung nafe-feel talaga nila kasi nga very fresh pa yun. So yun yung pinaka-memorable sa akin.